Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Duha ka sunog miulbo sa Cebu City. Mga residente nga anaa sa fault sa Talisay City gipaubos sa earthquake drill. Bohol naghandom sa pagtayog sa magnitude 7.2 nga linog niadtong October 15, 2013. Og 76 anyos nga lalaki lakip sa misalmot sa Run for a Cause sa Bohol. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Miulbo ang sunod-sunod nga sunog sa dakbayan sa Subo nga miugdaw sa ubay-ubay nga kabalayan sa Barangay Dulho Fatima ug Barangay Labangon. Samtang tulo ka mga iro ang namatay sa maong sunog. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Una, miulbo ang sunog sa V. Aranas Extension sa Barangay Dulho Fatima, Cebu City pasado alas 6 ganang buntag. Gitabangan sa mga bombero sa pagpawong ang sunog hangtod hingpit kining nakontrolar human sa pipila ka minutos. Milamoy kini sa 11 ka saktura ang hingpit nga naugdaw. Nagbilin og 192,500 pesos nga danyos ang sunog. Gisusi pa sa Cebu City Fire Investigator ang hinungdan sa sunog. Dumugog kay ang aircon daw nila maunungdan sa pagka-kuwan karon. Kadungog ka nga ni buto, ma'am? Mauna pa pag ako na sa Mayo, naada siya ni buto-buto. Samtang, duha ka mga iro ang nakalas sa sunog sa Dulho Fatima. Gisuwayan pa sa pagtabang sa mga bombero ang mga iro sa pamasin nga maluwas kini apan napakyas sila. Samtang nitubag ang sunog sa sitio Nalsubi, Barangay Labangon pasado alas 9 usab ganinang buntag. Naglisod ang mga sakiran sa bumbero sa pagsulod sa dapit tungod kay suok kini nga bahin. Gisumpay-sumpay na lang nila ang mga hose aron maabot sa fire scene. Human sa pipila ka minutos nagkontrolar usab ang sunog diin ni sangpo sa pagkaugdaw sa tulo ka balay samtang tulo usab ang partially burnt. Matod sa tag-iya sa balay nga nakugang sila dihang miulbo ang sunog, human matod pa nagduha ang puspuro ang iyang apo nga atoa sa silong sa balay. Niya naman ang akong anak sa silong nga, ma, sunog. Na, anak ko na naog ko. Pagkuha na sa kayo, dali-dali kog naog. Akong gibubuan. Ako pagay gikuan ang pum para ipaatras ako ang pum para dili sunog yun. Duha kong puspuro. Ingon sila. Ingon akong anak. Gipaubos pa sa investigasyon sa Cebu City Fire Office ang nahitabong sunog nga ni danyos og 375,000 pesos. Under investigation pa ni sir, wala pa sad may kasulod dito kay ongoing pa ang firefighting dito sa sulod sir. Matchsticks na to, lighter, taguan ginato kanang dili maabot sa mga bata. Human hingpit nga napaw ang sunog, nadiskubrihan nga naapil sa pagkasunog ang iro sa usa sa mga nasunugan. Natrap matod pa sa second floor ang iro atol sa sunog ug dili madawat sa dalagita ang nahitabo sa iyang fur baby. Samtang gipaniguro sa Dakbayan Sugbo nga maatiman ang mga nabiktima sa sunog. Ngadlaw, duha ka sunog na hitabo. Di na hitabo usab dito sa may B. Aranas, sitio Santa Monica, Barangay Dulho Fatima. Well, of course, sa gihapon sa mga pangitabo nga sa Manili, magitilaing mahangyo nga to sa itong mga kaigsunan, kinamagmabilang tayon ta. Ilabi na, mga paimang no nato nga dili nato tugutan ng mga bata magduwa-duwa og puspuro og lighter. Kini ang ikaduhang sunog nga girespondihan sa atong kabomberohan diri sa Dakbayan sa Subo karon lang adlaw. Pahimangno nila nga magmatngon aron malikay sa sunog. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Taliwa ning mga insidente sa pagtayog sa yuta kapin sa gatus ka mga residente sa Barangay Tapul ug Barangay Haklupan sa Talisay City nga anaa sa fault system ipaubos sa earthquake drill kausa matag quarter. Ani ang report ni Fe Marie Dumabo.
12 ka tuig na karon sukad na batyagan sa pipila ka bahin sa Sugbo sama sa Talisay City ang 7.2 magnitude nga linog nga ang epicenter anaa sa lalawigan sa Bohol. Nabatyagan usab sa Talisay City ang kusog nga linog Setyembre 30 nga ang epicenter anaa sa Bugos City. Ug neto usab nga Biyernes nga 7.4 magnitude nga linog sa Davao Oriental lakip na October 6 nga alauna sa kadlawon nahitabo ang linog diha sa Bugos City. Tungod sa sunod-sunod nga mga pagtayog, pipila ka mga school buildings off limits tungod sa pagpangliki. Sa dakbayan sa Talisay, misubay ang fault system sa barangay Haklupan ug Tapol. Tungod niini, gipaybaw ni Alvin Santillana, Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ipagayon ang quarterly nga earthquake drill sa duha ka mga barangay. Aron pagpahinumdom sa mga residente sa kapiligro niini. Nagbutang og mga marking usa ni sa duol sa fault system nitong Hulyo tuig 2022 pa. Gilinyahan ang asa gyud ang fault ni Agi, and then ang katuong mga tawo nga naagian anang fault line, gi-prepare ta na sila, gi-drill ta na sila earthquake drill aron makaibaw sila unsay buhaton. So nag-evacuate sila and then nag-assemble sila in one area wherein sila may accounted tanan. Mas subsub pa nga information drive ang gihimo sa Talisay CDRRMO sa mga angay buhaton ilabi na kun mahitabo ang pagtayog atol sa kagabion. Laki po sab kini sa gibansay sa mga community first responders sa maong mga barangay ang kalabot sa pagresponde kun adunay linog. Area nga within 50 meters from the fault line mao toy atong gidrill. Kay possible if na ground shaking anya ang nilihok ang diri epicenter diri sa Talisay nga fault line, andam na ang atoang mga katawhan nga naa din na nga maapektuhan. Wala ra kay ko magproblema aning sa ato ang residente nga naaron sa ato ang fault line because every now and then maapil sila sa drill sa atong schools. Uban ni Godfrey Lien ug Rod Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Daling nadakpan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang 21 anyos nga construction worker nga giingong migilit sa liog sa usa ka habal-habal driver sa Sitio Tagaytay, Barangay Kalunasan. Ang sospek miangkon sa krimen bugti sa 3,000 pesos nga bayad kaniya. Ano ang report ni Alan Domingo? Sa kantidad nga 3,000 pesos gipatay sa 21 anyos nga construction worker ang 48 anyos nga biktimang habal-habal driver. Una napalgan ang lawas sa biktima sa Sitio Tagaytay, Barangay Kalunasan, Cebu City niadtong Domingos buntag, Oktubre 12. Wa magdugay na hulog sa kamot sa balaod ang suspek kinsa nadakpan human at trace sa kapulisan ang mga CCTV footage nga nagpakita sa suspek ug biktima nga nag-angkas. Hangtod nga nag-inusara na lang kini human sa krimen ug duna pa higayon nga gihukas nini ang sinina samtang nagmaniho sa motor sa iyang pagsibat. Wa magdugay nadakpan sa mga pulis ang suspek kinsa nakuhaan sa mga ebidensya. Lakip ang sinina o kasunis, apil na ang helmet nga gigamit niya sa krimen. Nga nakuhaan sa CCTV, nadakpan siya sa iyang gitrabahoan sa usa ka construction site sa Cebu City diin mibalik siya sa pagtrabaho. Sumama ni Colonel Enrico Figueroa, ang direktor sa CCPO, nga gipatay sa suspek ang biktima gamit ang kutsilyo sa kantidad nga 3,000 pesos. Motibo niya talaga ay yun lang, monetary consideration, talagang yun lang, pera-pera lang siya, kaya niya ginawa yun. Kasi sa informasyon, yun nga, related pa rin sa drugs. Giangko sa suspek nga iyang nahimo ang krimen kay dunay nagsugo kaniya apan wa siya mobutyag kun si kinsa nangayo siya pasaylo siya nahimo. Pasensya kasi na buhat na ko siyang sa pamilya sa biktima, pasensya kasi nandiyan. O dito na ako dahong mabuhat na ako. Kung madabaw na yung pasaylo, pasensya kasi nandiyan. Gikatakda siyang pasakaan og kasong murder. Of course, I will recommend our people, our officers, station commander and his men for a job well done. I-recommend po natin sila sa award and recommendation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gihandom karong adlaw sa Bohol ang ika-12 katuig nga anibersaryo sa magnitude 7.2 earthquake.
October 15 tuig 2013 dihang mitayog ang kusog nga linog sa Bohol ug silingang mga probinsya sa Kabisayan. Kapin sa 200 ang namatay ug nagbilin kini og dakong danyo sa infrastruktura nga miabot sa 2 bilyones pesos. Sa paghandom sa mga bulaanon sa pinakakusog nga linog sa probinsya, dungan nga gibagting ang mga kampana sa nagkalain-laing simbahan ug ipatingog sa mga bombero ang ilang siren pasado alas 8 kagrihang buntag. Ang uban ni simba ug naghalad og pag-ampo alang sa mga namatay. Ingon man nagpasalamat nga giluwas sila sa katalagman. Pagkahuman sa 12 ka tuig, naka-recover na ang probinsya ug matod sa mga residente, nagpadayon na sila sa ilang kinabuhi. Apan dili gihapon nila makalimtan ang nahitabo ni atong adlaw. Ilabi na karong panahona nga padayong nasinati ang mga aftershocks nunot sa kusog nga linog nga miigo sa Sugbo ug sa Davao Oriental. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nahunong ang basketball game sa City Auditorium sa Lapu-Lapu, human ang venue gisanapan og tubig. May anaaba sa flood-prone area kining City Auditorium. Ses, usa sa mga flood-prone area sa Lapu-Lapu City ang merkado publiko sa Barangay Poblasyon. Ug kay duol ra sa merkado ang City Auditorium, hinungdan nga masanapan gayud kini sa pagbaha, ilabi na kun kusog kaayo ang pag-uwan. Sa video nga kuha ni Lindy Maitel Amaya, nagduma sa Panthers team, usa sa mga team sa Lapu-Lapu City Tournament alang sa Open Fiesta League, makita nga gisanapan gayud sa baha ang tibok City Auditorium. Matod ni Lindy, padung na untang magsugod ang third game, diin usa ang iyang team sa mudua dihang nagsugod na ang pag-uwan. Ang tanami sa komite kung padayon baghapon ang play niya na padayon inig mundang kay to secure sa seguridad sa mga players. O sa dihang perti mang kusuga gyud hinoon mga it's about mga 15 minutes ang ulan nimbaha na siya. Matod ni Lindy, dili kini ang unang higayon nga nahunong ang ilang duwa. Sa miaging buwan atol sa elimination round natunong usab nga ni uwan dihang muduwa na unta ang iyang team. Niadtong higayuna dili kaayo kusug ang uwan apan nasudla na og gamay tubig ang auditorium. Kagabi nibunok gayud ang uwan. Lapas gyud sa lapalapa. Ako nang dira gyud sa uncle nimo ang water. Sa sulod ra sa auditorium, but dito sa gawa sa auditorium sa katong naanay dalan, kuan siya, kuan gyud lapas gyud sa diri gyud sa iyang unahan sa uncle nato. Alas 8:15 kagabi, ni pagawas og thunderstorm advisory ang Visayas Pag-asa Regional Services Division diin nalakip ang Lapu-Lapu City sa mga dapit nga nakasinati og heavy to intense rains. Samtang sa rainfall monitoring sa Pag-asa Mactan, nitala og 64.2 mm. Kun 321,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga uwan sa Lapu-Lapu City sukad alas 8 sa buntag kagahapon October 14 hangtod alas 8 sa buntag kaganiha October 15. Sa mensahe nga gipada ni City Engineer Perla Amar sa RTV Balitang Bisdak, iyang gipasabot nga regular mang nagpahigayon og pagpanglimpyo sa drainage system ang City Engineering Office. Apan sa gidaghanon sa uwan nga nabubo kagabi sa Lapu-Lapu City, wa na kini maato sa drainage line sa dapit. Hinuon, gilakip na sa budget sa City Engineering Office sa ilang budget sunod tuig ang pag-upgrade sa drainage line sa Dakbayan pinaagi sa DPWH. Samtang nang hangiusab sila sa mga manindahay sa merkado publiko nga dili magpataka og labay sa ilang mga basura aron di mabara ang drainage line. Si Lindy sa iyang bahin nang hinaot nga unta makonsiderar usab sa city government nga makagamit sila og laing venue sa ilahang basketball tournament matag higayon nga mubunok ang uwan. Ses kahinumduman ni adtong September 13 napugos usab pagkahuman og sayo ang acquaintance party nga gipahigayon sulod sa City Auditorium sa mga college students sa usa ka tunghaan sa Lapu-Lapu City human usab kini gisanapan sa baha. Busa panawagan karon sa mga uponganon ngadto sa city government nga unta mapangitaan kini og paagi nga ma-improve sa city government ang City Auditorium aron di na kini masudlan og tubig uwan. Ses, dagang salamat Luan Mayron Dina.
Padayong gi-monitor karon sa mga otoridad kining duha ka school buildings sa Barangay Luok, Mandawi City nga giingong nagtilt o gaharag na. Ani ang report ni Nico Sereno. Nahabilin pa ang mga school bags, lakip na mga bawnanan sa mga estudyante ni usa ka classroom sa Cesar Cabahog Elementary School sa Barangay Luok. Niadtong Biyernes, dihang nagklase, mitay-og ang kusog nga linog, maong gipagawas ang mga bata ug gipapauli. Sa Davao Oriental ang epicenter, apan nabatyagan ang tay-og sa Sugbo. Matud sa principal, may pipila ka mga ginikanan nga mikuha na sa mga bags ug mga lunch boxes, gitugutan rasab basta naa ang teacher. Sa maong eskwelahan, duha ka mga school buildings ang hugot nga gimonitor sa mga otoridad nga dunay 11 ka mga classrooms. Nakita nga daw dunay tilting nga nahitabo sa building o daw sa dunay midahirig. So far, kung namangay kanang cracks, ginagmay mga hairline cracks raman namang makita. Pero kato siyang usa wala man jud siya crack gani. Nag-ana lang gid siya kay gamitan ni magbula pa gikan diri pa ini tumudagan gid siya dito paingon. So makita jud ni mo ang tilting. Duna na inisyal nga assessment ang mga engineers nga gisubmit sa DepEd kabahin sa duha ka buildings. Ang gi-issue sa Ubo is more gid safe to use but subject for monitoring. So ang giingon gahapon is every 2 weeks daw sila moari. Sa Obo report giklaro nga dili tungod sa linog ang tilting. Duda sa mga officials tungod kini sa dapit nga gipabarugan sa building kaniadto nga tubigan o bakhawan apan naabunuhan. Hinunugaling di pa gyud ipagamit ang 11 ka mga rooms nangandam na ang eskwelahan sa shifting of classes sa uban pa nga mga classrooms. Dunay kapin sa 1,100 nga student population ang maong eskwelahan. Gibutyag sa Mandawi Division Superintendent, musubmit sila report sa mga damages ug naobserbahan sa mga eskwelahan aron mapapundohan sa central office. Karong simanaha, wala say face-to-face classes sa tibuok Mandawi City. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gitangtang sa serbisyo ang usa ka cash clerk sa Mandawi City Hall human giingong nakadispalko og kwarta. Si Nico Sereno sa report. Tungod sa giingong wala pag-remit sa 3.34 million pesos nga public funds, gidismiss sa serbisyo ang usa ka cash clerk sa Mandawi City Treasurer's Office. Ang empleyado na pamatud-an sa investigasyon sa City Legal Office nga guilty sa grave misconduct, neglect of duty ug serious dishonesty. Matud ni City Administrator Gonzalo Maligon ni adtong Abril, nahatagan og show cause order ang maong empleyado gikan sa iyang labaw. Lakip sa iyang trabaho, pagdawat ug pag-record sa remittance sa business ug occupational tax payments. Napagay usa ka collection receipt ani nga 2024 pa. So medyo midaganig buwan. Ang first incident report there is April 2025. Then explain siya, then pag-abot sa bagong administration, turnover ng mga files. So padayon ang investigation. Ipa-verify. Ni sumiter og explanation ang maong empleyado. Ang iyang rason kay dili kuno reliable ang report. Kunya defective kuno ang charge, kunya anong siyara ana. Internal na sa city how we go about the rest of the names nga iyang gisulti. But for now, siya man ang custodian gyud ato nga cash sa iyaman ni Agi sa iyaman. Siya man dapat. Na-serve na ni atong Lunes ang dismissal order batok sa maong cash clerk. Wala tay palabyon labi na kung inani ang kaso nga imong gilabtan ang pundo sa Treasurer's Office. Di pa gyud gamay nga amount, dapat pa gyud nga amount, 3.5 million. This will also serve as a warning and a reminder to everyone who has custody of funds to, di ba? Public service is public trust. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kapuso, nasayod ba kamo nga ang bamboo o kawayan gawas nga makatabang sa kalikupan, mamahimo usab kining panginabuhian. Lakip kini sa hisgutan sa himuong training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal karong October 18.
Ubos sa tema nga 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts. Itudlo ang pag-atiman, pag-ani ug pagproseso sa mga kawayan aron ikaw pwede nga makanegosyo niini. Aduna sa ipihigayon nga tour sa amenities ug features sulod sa Bamboo Garden. Sa mga interesado, mahimo kamong mag-email o mobisita sa website sa Carolina Bamboo Garden. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga motorista nga moagi sa dakbayan sa Talisay, gipasidan-an sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority nga mas angayang planuhon ang ilang mga lakaw aron malikayan ang disgrasya. Ani ang report ni Fem Marie Dumabog. Nahuli ka mang pagliko sa kasakyanan pa Calmar westbound bisan kon stop signal na nga misangpot sa pagdasmag sa motorsiklo nga pa southbound ngadto sa sakyanan. Waray na angol. Nagsettle na sila apan na-isyuhan og citation ticket ang duha ka driver. Nahuli ka mosab ang pagdasmag sa mi counterflow nga motorsiklo sa laing motorsiklo nga mihatod sa pagkatumba niini. Grabe ang kakulba kay diriyot kining madasmagi sa nagpadulong nga tricycle. Atog yung awag sa to mga motorista nga dili gid kanunay nga magdali panahon sa ilang pagpadagan aron makahimo pa sila og paagi aron malikayan ang disgrasya. Samtang subay sa kapistahan, gipaybaw ni tumulak nga sidad-an ang ubang dan nga naglibot sa simbahan sa Santa Teresa de Avila. Sugod ganihang buntag, ilabi na atol sa Pontifical Mass nga gipanguluhan ni Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma. Samtang, sugod alas 7 karong gabi, sirad usab ang mga dan nga pa southbound sa Cebu South Coastal Road at bang sa City Hall. Tungod diini mong two-way ang dan nga pa northbound. Alang kini sa Concert for a Cause karong gabi nga himuon sa bakanting lote at bang sa City Hall. Din 15,000 ka mga taong gipaabot nga mosaksi. Libre man kini apan adunay imuntar nga donation box tabang alang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu ug Davao Oriental. Ipatuman sa kapulisan ang hugot nga seguridad ug sukad sa pagsugod sa nobinaryo hangtod karong adlaw. Gilagway sa kapulisan nga nagmalinawon sa kinitibuk-an ang fiesta ni Santa Teresa de Avila. Doon na paghimuon nga kalingawan, concert, ang mahitabo is atong isirado ang kining southbound. So ang kining northbound, mahimo siya nga two-way, unya ato lang awhag sa itong mga kaigsuunan, katong mga mamauli ay, giawhag na to sila nga mas may nang mapauli sila og sayo, dili sila maabtan sa itong pagsira, gikan sa alas 7 ngadto na sa alas 8 sa gabi. Karong gabi napoy na kong event karon nga ato pa nang ihalad pod ni ni Santa Teresa de Avila nga may tag okay ang atong activity this evening. Dili pwede magdala og backpacks, ginadili gyud nato ang infants, children kanang 12 years old and below. Oban ni Cleofer Lumayag og Rod Prado. Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak. May padangat og pahasubo ang nasod sa Japan sa mga namatay sa linog sa Northern Cebu. Dungan sa paghatag og ayuda, pinaagi sa Japan International Cooperation Agency kun JICA nga ilang gipaagi sa DSWD. Ano ang report ni Alan Domingo. Mihatag og kapin 7 milyones pesos nga kantidad sa in-kind donation ang JICA alang sa mga nabiktima sa linog sa Northern Cebu. Gilangkuban kini sa 250 tents, 1,500 sleeping bags, 1,500 blankets, 5 ka water purifiers, 250 portable jerry cans, ug 25 ka mga plastic tarpaulin sheets. Mismo ang Japanese ambassador uban ang opisyal sa JICA mitunol sa ayuda ngadto kang Cebu Governor Pamela Baricuatro ug DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero. Ipangapod-apod ang kagamitan ngadto sa madapit nga grabing napiktuhan sa katalagman. Thank you very much for the occasion, but we are really thankful to JICA for giving this donation to DSWD, and we will distribute this to the various LGUs. Samtang ipadayag ni Governor Baricuatro nga dako og matampo ang Japan sa pamaagi sa pagresponde sa linog, sanglit eksperto naman sila sa ingon niini nga katalagman kay kanunay man usab sila nga nakasinati og pagtayog. We really have to have an earthquake awareness drill here sa atong probinsya. Okay, as you know, ang mga Japanese, they're used to it. It's a way of life for them to have earthquakes. Gipadayag usab sa Japanese ambassador ang ilang kaandam sa pagtabang sa mga dapit sa nasod, apil na ang sugbo sa panahon nga gikinahanglan.
I would like to express my deepest sympathy and condolences to all the people who have been affected by the recent earthquake in the province of Cebu. And we are with you, and we hope that we would like to see the recovery from the damage at the earliest possible timing. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 76 anyos nga lolo sa Bohol apil sa mga midagan sa Pink Run 2025 alang sa mga adunay cancer. Gipamatud-an ni Tatay Ruben kinsa usa ka mag-uuma nga dili babagang edad sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Usa siya sa 4,000 runners nga misalmot sa Run for a Cause karong tuiga aron sa pagpakatap sa kamahinungdanon sa breast cancer awareness advocacy. Buot ni Kerubin Abelia o mas naila nga si Tatay Ruben nga gikan sa lungsod sa Dugohoy nga makakuha og pondo para sa mga pasyente nga adunay breast cancer. Nahuman niya ang 21-kilometer run sulod sa kapin 2 ka oras. Gamit niya ang iyang karaan nga sapatos nga adunay buslot. Matud ni Tatay Ruben, nagsugod siya pag-apil sa contest sa dagan dihang 14 anyos pa lang siya. Kung dili mag-exercise, busy siya sa pag-atiman sa iyang mga tanom nga saging. Para kay Tatay Ruben, ang pag-apil sa mga dagan dili lang sports. Apan paagi niya aron mutabang sa isig katao. The purpose of this big event is fundraising for the breast cancer patients of Bohol. We have like 35 visitors every year. This is our 4th year. Thank you so much, supporters. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang usa ka Philippine Hawk Eagle nga nasigpatan sa Barangay San Gabriel, Borongan City, Eastern Samar. Matud sa Borongan City Environment and Natural Resources Office, nasud sa tangkal sa usa ka chicken farm ang maong agila human kini nasayop og tugpa. Dili dayong miresponde ang Borongan City Government human ma-report sa tag-iya sa farm. Anaa karon sa DENR ang maong agila. Pahimang no mga kapuso, magmatngon sa mga call scams, ilabi na nga nagkaduol ang Pasko. Aniya ang report. Tuig 2024, diha makadawat og tawag ang negosyanteng si Cassie gikan sa usa ka representative sa bangko. Tinanong nila sa akin, are you this person? Ikaw ba ito yung pangalan mo, ganyan. And then sabi ko, yes. Doon ako nagkamali na sinabi ko, yes. Sabi ko, yes. How can I help you? Meron po kayong rewards. Sabi ko, okay, great. At that time, I was going to travel. So sabi ko, pwede ko ba i-convert yung rewards ko? Tapos tama, alam nila kung magkaano yung rewards ko and convertible talaga siya at the time. Apan sa iyang pagbangon sa sunod adlaw, nakita ko na lang na my bank account was wiped out. So, and even my credit card had transactions. If I'm not mistaken, mga hundreds of thousands din siya. Usa lang si Cassie sa mga nabiktima sa call scam. Matod sa Global Anti-Scam Application nga Hostcall, nisaka sa 78% ang call scam sa third quarter karong tuiga. Gikan sa 34,000 scam calls sa nakalabayng quarter, nisaka kini sa 62,000. Kasi nag-migrate na sila from text messages, mas madali na nga ho talaga yung calls. Even calls are now prompted by AI kasi. So the introduction of AI in scams has really changed the landscape of scams really pagdating sa quantitative approach. Ibig sabihin, mas marami na pag halimbawa nasa isang area ka, mas maraming magte-text kasi pa isa-isa magte-text sa atin lahat. With AI now, it can be automated. Dali raw sa mailad ang mga tao sa mga tawag, gumikan sige pang tanyag ang mga promo sa mga bangko, sama na lang sa credit card upgrades. Pero, dali ra kining ma-detect. They will ask you to verify your identity. Okay? Tandaan niyo po, pag sila yung tumawag, you're not obligated to give your name. Pwedeng nilang tanungin ano yung credit card number mo. Sasabihin nila, para po makasiguro ako, padadalan ko po kayo ng verification code. Yung verification code na yon, 4 or 6 digits yan. Pag binigay nyo na yon habang kausap pa kayo, ginagamit na yung credit card nyo or na-transfer na yung pera nyo sa debit card nyo. Yung 4 to 6 digits na yan, yan po yung OTP. Ang
Ang good news, ni kunod ang scam text sa 42%, sinyales nga mas nagmatngon ang mga Pinoy sa mga text nga adunay kadudahang link. Apan karong nagaduol ang Pasko, lauman ang pagdagan sa mga scam. We can almost predict na because of yung mga bonuses, so maraming financial scams, maraming mga discounts kunyari, mga loans kunyari. And because of yung medyo malalamig yung mga Pasko, so we can also predict yung mga love scams papalo rin. Kung kamo makadawat og scam link o baka tawag, mahimo ninyong isumbong sa Scam Vault PH, ang online reporting hub kauban ng CIC o PNP. Ako si Orchid Salapingkaw, Balitang Bisdak. Mga opisyal sa usa ka syudad sa China may bisita sa Mandawi City. Mainitong gihangop sa lokal nga kagamhanan ang pag-abot sa local ug business official sa Nan'an City nga sakop sa Fujian Province. Pinanguluhan sa ilang deputy mayor. Nagkaistoryahay sila sa mga city officials ingon man opisyales sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. 5 ka tuig ang milabay, nagtambayayong ang duha ka mga syudad nga parehong naila tungod sa pagka-industrialize ug daghang mga factories ug production plants. Nanghinaot ang mga opisyales nga mas mapalambo pa ang oportunidad ug relasyon sa duha ka mga syudad. And culture. Pursue activities that advance our shared interests and promote visits, exchanges, and joint efforts toward common goals. We can be the gateway to building these international connections. By sharing information, resources, and expertise, we empower businesses to tap into new markets and reach a broader customer base. Padayong gibantayan sa Pag-asa ang low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan sa gilayon nga 1,665 kilometers sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Matod sa Pag-asa, nagpabilin ang higayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo ug kun mahitabo mang musud kini sa PAR sa mosunod nga mga adlaw, pagatawgon kini og bagyong Ramil. Sa inisyal nga kasayuran sa Pag-asa, posible kining muigo ug moagi sa Northern Luzon karong weekend. Apan mamahimo pa hinuon kining mausab, busa padayong mag-atang sa mga update. Sa pagkakaron, wala pa kini epekto sa bisan asang dapit sa nasod. Apan tungod sa easterlies, northeasterly wind flow ug localized thunderstorms, masinati gihapon ang mga pag-uwan-uwan sa pipila ka bahin sa nasod. Subay sa rain forecast sa Metro Weather, adunay higayunan nga masinati ang katag-katag nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces, ingon man dinhi sa Sugbo ug sa Bohol. Posible usab nga uwanod ang nahabiling bahin sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 71 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Maayong hapon ug amping kanunay mga kapuso.